Problema nyo ba ang mataas na bayarin sa kuryente? Ito, may tuturo ako sa inyong device na kayang pababain ang bayarin ninyo monthly sa kuryente. Ito ay energy saver. Legit. As in, totoo siya, nakakapagpababa, nakakapagbawas ng bayarin natin monthly. Or totally, kaya niyang bawasan hanggang 0% ang babayaran mo sa kuryente. Okay, so ibig sabihin, nandyan ka pa, gusto mo talagang malaman kung anong klaseng device yung sinasabi kong energy saving device. So ito guys, ayan, ito po yung sinasabi kong energy saving device. Mainit-init pa siya kasi ginamit ko siya. Energy saver. Ayan, so kaya po niyang bawasan yung monthly bill ninyo. Kaya niyang bawasan yung current na kinakain ng mga appliances ninyo. So legit po siya. So ito ay plug and play. Sasaksak mo lang sa outlet. Ayun lang naman eh. So halos parehas na naman. Wandilasagi yung mga binebenta sa mga kalye-kalye, sa mga electronic store na ipa-plug mo lang daw. Tapos bahala na siyang ilimit kahit anong isaksak mo. So parang gan po siya. Kasi nga isasaksak mo siya sa kuryente sa outlet. Yan, sasaksak mo dyan. Ang kaibahan po nito ay meron siyang solar panel. Kaya nga po sinasabi ko na ito po yung legit na energy saver. Magtanong po kayo sa lahat ng mga electronic shop, eto masasagot nila kung paano siya makapag-save ng kuryente at pababain yung kuryente ninyo. So, dahil interested ka, pag-usapan natin ng maayos kung paano gumagana ang energy saving device, energy saver ni Juan de Lasag. Hindi po energy saver ni Juan de Lasag ito kasi nabibili sa Lazada at Shopee. So, ito po ay grid tie micro inverter. Ayan. So, inverter siya. Hindi po siya kagaya yung mga nabibili sa online na capacitor lang yung laman sa loob, sa plug and play. So, ito po ay kailangan niya ng solar panel. Tapos, isasaksak natin direct sa outlet. Dito. Eh di parehas din lang sila Juan de Lasag yung mga nabibiling mga scam na energy saving device, energy saver na plug and play. So, ito po ay parang energy saver. Pero ang laman po niya sa loob ay inverter. Pero hindi po siya gagana kapag hindi mo i-plug sa outlet. Ayan, kahit meron pong harvest yung solar panel mo, hindi po maglalabas ng 220 sa output niya hanggat hindi mo pina-plug sa outlet. Ayan, so kailangan po niyang ma-sense na merong grid. Okay, so paano siya gagamitin? Kapag meron kayong electric fan na dire-diretso na ginagamit 24/7, meron kayong exhaust fan, mga ilaw, mga ano dito, pang internet na dire-diretso yung kanyang consumption. So, pwede po niyang i-carry. Yan, kapag meron ng harvest yung solar panel natin, automatic na magpuproduce na siya ng kuryente. Ayan, so yun ang gagamitin ng mga appliances mong ganon. So, makakatipid ka na ng kuryente. So, kung gusto mo mas malaki yung matitipid mo, lakihan mo rin. Taasan mo rin, may 500 watts, 300 watts, 1000 watts. So, yung mga device na yon ay supported na siya ng limitation. Next time, pag-usapan natin. Kung gusto nyo, comment nyo down below kung gusto nyo malaman yung ganon. Okay, eto po kasi ay hindi siya supported ng limitation. So, kapag may harvest yung solar mo at pinatay mo yung mga load na yon, so, nagbebenta ka na ng kuryente sa grid, sa Meralco. So, imbes na yun ay nakatipid ka, baka mas lalong lalaki pa yung bayarin mo. So, mas maganda kung meron kang mga load na dire-diretso or hindi mo naman kailangan. Ayan, wag mo muna i-plug. Ayan, sa araw lang naman, sa gabi ay hindi naman magpuproduce yan kasi wala namang solar. Pwede yung mga grid tie inverter na supported ng battery. So, kahit gabi, kaya niya mag-produce. So, pwede sa mga appliances natin na may ref kayo, meron kayong aircon na halos dire-diretso siya. So, pwede yung mga ganong klaseng
microinverter or grid tie kasi meron siyang battery, pwedeng day and night. Ayan, so siya po yung sasalo. Hindi po yung kagaya ng mga binebenta ng mga energy saver na capacitor yung laman sa loob. Ito po kasi meron siyang inverter sa loob, so talagang gagana po siya. So kung naniwala ka sa pambubudol ka at bumili ka, meron po siyang kasamang wire na ganito. Ayan, tapos kayo na lang maglalagay ng plug. Or kung gusto niyo naman, ilagay niyo na mismo sa circuit breaker. Pero dapat may breaker para kung hindi niyo kailangan, pwede niyo patayin. Ito po yung budol na totoo. Binubudol ko ba kayo ng totoo? Nakakatipid ng totoo. My goodness, magtanong kayo sa mga technician, totoo po. Yan, microinverter. Okay, so ganito siya ilagay. So ito yung wire ng solar panel. Nasa tuktok na nakalagay ay 200 watts. Isa lang. Kasi nga, depende sa budget ninyo kung gusto niyo malaki or yung maliit. Yan, so dito natin ilalagay. Pa-plug in lang natin ng ganon. Napakadali. So ngayon, iilaw na siya. Yun o, nagbi-blink. Ibig sabihin, naghahanap na siya ng grid. Lalagay na natin to ngayon syempre. Napakadali lang nito. Plug and play lang. Pero hindi plug and play na yung kagaya ng mga peke Ito po yung legit. So ayan, naghahanap na siya ng grid. So wag kayong mag-alala, kahit hawakan nyo to, wala siyang output. Kahit dilaan yan, kahit lagay nyo sa puwet ninyo, hindi kayo makukuryente. So ngayon, ang ginagamit ko ay si Thunderbox. Wala siyang solar. Patay natin din lagay natin dito. Okay. So dito meron siyang meter, makikita niyo naman. So ang consumption namin ay nasa 131 watts. So tingnan natin kung mababawasan niya yan. So ang gagawin lang natin ay pa-plug natin sa outlet. So ang ginagamit ko ay pure solar. Doble ang tipid ko. Yan. Pa-plug lang natin. Obserbahan ninyo ay pa-plug ko na Obserbahan ninyo. Ilang watts? 131 watts. Pa-plug. Plug ko na siya. Obserbahan ninyo. Ayan o. Gusto pa yata niyang isagad eh. Ayan, so gumagana na siya, naka-steady na yung ilaw. Diba? Ito po ang legit na energy saving device, energy saver. Hindi po yung pinaplug lang na walang solar panel, wala siyang battery. Yung ibang microinverter kasi or grid tie inverter na maliliit, may limitation. Supported na siya ng battery. So kahit gabi, pwede kang makatipid. Yan, kasi supported siya ng limitation. Or limiter, yung ganun. Pero siyang ganun, current transformer. Ayan. Eh, yung battery nun mataas kasi nasa 51.2 volt yung battery niya. Ito kasi ay makakapagtipid ka lang daytime. Yung ganon ay pag sobra yung panel mo, may kakarga niya sa battery. Tapos yung naikarga niya sa battery, pwede niyang gamitin sa gabi. Pag naubos na, edi stop na yun. At least nakatipid ka ng malaki. Ganon. Okay? So, ganon guys. O, yan, naka-plug siya. Okay? Sabahan ninyo 73 watts. Yan. Sa mga may alam sa mga ganitong klaseng device, syempre alam na nila eh. Pero sa mga hindi lang alam. O, tatanggalin ko O. Tanggalin ko na. You know, pumunta ulit sa 131 watts. Wala pong magic yan. Totoo po yan. Hindi po ako salamangkero. Hindi po ako bolero. Ano lang, mambubudol lang. Hindi, totoo po to. Totoo. Nandiyan sa mga comment section yung mga pruweba ng mga technician, mga gumagamit ng ganito. Pero remind ko lang huwag kayong gagamit ng ganito na merong time na nasisiro yung load ninyo. Gaya nito, 100, sabihin na natin 100 watts yung kaya niyang i-provide na current.
Ayan, kailangan yung 100 watts ay dire-diretso. Ngayon, kung gusto nyong, kaya nga plug and play siya isasaksak. Ngayon, kung expect na alis kayo ng bahay, walang matitira, walang ilaw, walang gumagamit, tanggalin nyo. Tanggalin nyo lang sa plug, kahit hindi na sa solar panel kasi hindi naman siya gagana kung hindi nakasaksak. Yan o. Saka lang siya gagana yan kapag sinaksak mo, pag nakaamoy siya ng grid. So, tutulong siya. Parang naamoy niya na may kuryente, yun yung kailangan niya, yun ipoprovide niya. So, hanggang 100 watts, 150 watts. Yan o. Pababa na naman syempre. O, diba? Kahit papano, nalibre na yung consumption mo sa araw. Sa gabi, kahit hayaan mo na. Okay, so laking tipid. Laking tipid natin sa kuryente o sa kasakali. Kaya ganito yung ginawa ko. Sinasaksak. Okay. O yan, umabot na lang 77 watts, 75 watts, 74, 73. Galing ano? Yung binebenta kasi na mga capacitor yung laman sa loob, wala lang yun. Yung mga may ilaw-ilaw pa kung ano-anong mga etche-boretche. Hindi po yung totoo. Ito kasi ang laman nito ay inverter. So ibig sabihin nakapag-produce siya talaga ng kuryente pabalik sa grid. Ayan. Pero mas advice ko sa inyo, bumili na lang kayo ng ano para kahit paano automatic siya. Ayan. Hindi mo na kailangan na tanggalin sa plug. Automatic siya na kapag meron kang load, automatic tutulungan niya yung grid. Ito kasi ay wala siyang limitation. Pero okay na rin na kapag gumagamit kayo, edi tanggalin niyo iba, tanggalin mo rin siya, ulutin mo gano'n. Okay?